So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. This is PJ Vergara at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. Mga kamanok, lagi ko lang pong hinihiling sa inyo if ever na nakakatulong po yung mga advice, yung mga video na aking ginagawa, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. So mga kamanok, mga katanungan niyo po ulit ang ating sasagutin kasi kayo po ang aking priority pagdating dito sa ating channel. So, wag na po natin ito masyadong patagalin. If ever na nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, simulan na po kaagad natin ang inyong mga katanungan. Alright? So, ang una pong katanungan ay galing kay Jumar Laungan. Ayan. So, idol, normal po ba na medyo papayat ang manok pag first time kumain ng Jackie Oats? Kuya Idol Pogi Master? Sinunod ko naman po lahat ng tinuro mo. Okay? So, Jumar, ito yung aking kasagutan about dyan sa pagbibigay mo ng fermented Jackie Oats. As a first-timer sa pagbibigay ng Jackie Oats, yes, normal po yan. Napapayat po ang inyong mga alaga pagdating dyan sa inyong bagong mixture ng pagkain na ibinibigay. Kasi po mga kamanok, ang ating pong mga alaga ay hindi po yan pang meat production. Okay? Tatandaan nyo yan. Hindi po kailangan sobrang bulto ng katawan ng mga yan na sobrang halos parang pang 45 days na yung katawan. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang inyong dapat i-expect. Pagdating sa ating pag-aalaga ng manok, kung nagbibigay kayo ng fermented Jackie Oats, asahan nyo mga kamanok na ang bagong magiging hipo niyan, pag hipo nyo ganyan, mafe-feel nyo talaga yung buto sa ilalim. Yung pinaka-pitso kung tawagin. Yun po kaagad, mafe-feel nyo na parang biglang lumaki. Biglang kumapal yung pitso. Magugulat kayo, baka isipin nyo na payat. Hindi po yun payat. Yun po talaga ang ideal na katawan ng isang manok pagdating dito sa ating passion. Hindi po yung kailangan bilog na ganyan na halos hindi mo na mahawakan. Hindi po ganun. Ang kailangan o ideal na hipo ng isang manok o nung pangangatawan ng manok is yung pag hinipo mong ganyan football shape, nakaganyan ng ilalim parang barko. Okay, hindi po yung ganyan parang bola. Yung iba nga ganyan pa parang puso sa laki. Talagang yung muscle talagang bintog na bintog, hindi po ganun. Fried chicken po yan. Yan po ang gustong-gusto naming, alam mo yun, maging partner pagdating sa pasyalan. Yung mga bintog na ganyan. Kasi kung inyo pong bibigyan ng pansin is yung pagbintog ng katawan, hindi po yan actually hindi po yan kayang dalahin ng isang manok kasi mabigat po yan. Pero kung ang kanilang katawan po is kagaya ng mga athletes, wala namang athletes na sobrang lalaki ng katawan. Ang kanilang mga katawan lang is talagang yung slim. Makita talagang mga muscle. Hindi yung matataba na mabibigat. Hindi po ganun. Mas focus po tayo sa magandang hipo, may buto na ganyan, maganda ang pitso, pero magaan po sila. Normal po yung mapapansin nyo na medyo payat. Alright? So next question po tayo. Ito naman po galing kay Anton Martinez. Magandang gabi po. Pwede po bang paliguan ang manok na kakatapos lang magsilaglagan ang balahibo at nag-i-start na tumubo ang buntot at mga ilang balahibo? Salamat po sa sagot, Idol. Okay, so Anton, ito po yung aking kasagutan dito. Kung ang iyong alaga ay naglaglag na po ng halos lahat ng balahibo dahil sa naglulugon po ito, normal po ito. Kung nag-i-start na rin po itong tumubo, normal din po ito. So, wag mo na po itong paliliguan. Kasi po yung mga bagong tubo po na balahibo na featherings ng manok, yan po ay may kanya-kanyang parang langis. Mapapansin mo mamasa-masa yan. At mapapansin mo rin napakakintab po ng mga balahibo, yung mga bagong balahibo napakakintab. Talagang kung ang kulay po niyan is pula, pulang-pula na parang halos naglalangis na po ang kulay. So wag mong paliguan. Okay, wag mong paliguan. Kung nakikita mo na parang dry up yung balahibo, pwede kang mag-spray. Pero yung paliliguan na talagang gagamit ka ng tubig, wag po muna. Pwedeng spray. Pero ang pinakamaganda mong gawin dyan, mga kamanok, kung ngayon po siya nag-i-start na tumubo yung balahibo, mag-uulan na naman Mag-uulan kasi, na ngayon ang klima ngayon is medyo lumalamig, medyo nagkakahamog na rin. Dito sa aming lugar, umuulan-ulan na. Kaya yung mga manok ko dito, nag-i-start na rin pong maglugon, pumapangit na po yung balahibo, nadadry up na po, yung iba nahuhulog na rin po. So, normal po yon. So, maganda, ilagay mo na lang siya sa tipi, ilagay mo na lang siya sa cording, mas makakatulong yon. Mas nakakagala siya, mas nakakapaglakad-lakad, mas nakakalipad,
kung medyo umuulan, paminsan-minsan umuulan, mas maganda rin po para yung hamog, kung medyo mababasa, makakatulong yon sa mabilis na paglago at pagganda ng kanyang body coverings o yung body featherings. Okay? So, Anton, sana makatulong. Pero, lagi ko sasabihin, huwag kayong magpapaligo kung ganyang lugon. Saka lang tayo nagpapaligo kung dry up yung katawan or masyado na pong tuyo yung balahibo. Ganyan po ang ating ginagawa. Pero yung maglulugon or tutubo ng panibago, huwag niyo pong gagawin yan. Kasi may stress po ang ating mga alaga. Alright? So next, question po tayo. Ito naman galing kay JR Asuncion. Ayan, so idol, ano po kaya ang problema ng manok ko? Pag nasa bahay, sobrang matured po niya. Pero pag dinadala ko po sa ibang lugar, tumatakbo po siya kapag akin pong pinapasyal. Ano po kaya ang magandang gawin o atin pong bitaminang ibigay na po pwedeng ipainom? Okay, sa mga manok natin po na ganyan na late maturing or nalilate maturing kapag okay, dinadala po natin or pinapasyal po natin sa ating kapitbahay, halimbawa nakikipagmaritisan tayo kasama ang ating mga alaga, at napapansin nyo mga kamanok na nagiging late maturing yung ating mga manok. Ang dapat nyo pong gawin is inyo po munang i-enhance yung kanilang mental health. Kasi po mga kamanok, yung mga alaga po natin ganyan, possible ako, hindi nyo po siya iniro-rotate pagdating sa kanilang lugar dyan sa inyong bakuran. Halimbawa, sa pagkakataong ito, doon siya nakalagay sa ilalim ng puno ng santol. Okay, kapag nasanay siya sa isang lugar, ganyan po talaga yung nangyayari. Pero kung weekly, niro-rotate po ninyo ang inyong mga alaga, ngayong linggo na to, nandun siya sa ilalim ng puno ng santol. Next week, ilagay mo doon sa ilalim ng puno ng mangga. I-reshuffle mo yung iyong mga alaga. Kung meron ka dyang, sabihin natin, 10 tipi, i-reshuffle mo ng location. Kung halimbawa, sa linggong ito, itong talisayin mo na may late maturing na, okay, na late maturing na nararamdaman ngayon, next week, doon mo ilagay sa unahan. Okay? Tapos yung nasa unahan, dito mo naman ilagay ngayon. Ganyan ang gawin mo. I-reshuffle mo sila ng lugar para sa ganon, masanay po yung kanilang mental health na hindi lang po siya sa isang lugar na sasanay. Na ito lang yung mga manok na kanyang nakikita. Kasi sigurado ako pagka nasanay yan sa mga manok na nakikita niya, na ito lang mga manok na kulay na ganito ang kanyang palaging okay, nakakasama. Sigurado ako pag nakakita yan ng ibang kulay, hindi yan na alam mo yon, hindi siya magiging matured, maninibago. Iisipin niya na, sino to, ba't kulay puti? Ano to, ba't kulay bulik? Wala namang ganito. So, doon po nangyayari yung pagiging late maturing ng manok ninyo. Pero kung yan ay linggo-linggo yung i-reshuffle, iniiba-iba ang location, ewan ko na lang, hanggang sa masanay na siya at ma-develop na yung pagiging maturing ng isang manok. Ano naman ang suplemento na maaari mong ibigay? B12, okay na. Kung kaya mong mag-ferment ng Jackie Oats, mas maganda. Kahit wala ng suplemento, fermented Jackie Oats, halo sa pagkain, mas maganda ang development. Alright? So, sana JR, nasagot ko ng ayos itong katanungan mo. So, next question po tayo. Ito galing kay Yor. Ayan. So, Kamamay, ano po ang mas magandang gamot sa sipon na tumagal ng 3 days until 500 or BMEG Trifast? Okay. So, pagdating sa antibiotic ng ating mga alaga, ito pong dalawa na to, parehas ko na po itong naibigay or nasubukan pagdating sa aking mga alaga, pagdating sa sipon. Sila pong dalawa ay maganda. Maganda po talaga. Wala akong tulak kabigin kasi kahit alin dyan, maganda. Ito kasing si Amtil, ginagamit ko to pagdating sa halak. Itong si Trifast, nagagamit ko rin to pagdating sa halak. Ang maganda lang kay Trifast, medyo may kalakihan siya, pwede nyo siyang hatiin. Okay? Pwede nyo isubo sa umaga yung isang kabiak, yung isa naman sa hapon. Medyo makakatipid kayo pagdating kay Trifast. Kasi medyo may kalakihan siya eh. Parang ganito siya kalaki. Pwede nyo siyang hatiin sa gitna, pwede nyo siyang ibigay ng 2 beses sa isang araw. Pwede yon umaga at hapon para mas mabilis po ang paggaling. Para sa ganon, umaga at hapon, dire-diretso po ang supply ng antibiotic. Mas maganda sa isang manok. At the same time, makakatipid ka pagdating sa antibiotic. Pwede namang ngayong araw na to yung isa, kinabukasan yung isa, mas makakatipid.
Pero wala akong tulak kabigin. Pagdating sa effectivity ng antibiotic na yan, Amtil and Trifast, parehas silang napakaayos. Parehas silang napakaganda pagdating sa sistema ng ating mga alaga. Ang susi lang mga kamanok, pagdating sa paggagamot ng mga respiratory disease, pag sinabing respiratory, sipon, halak, pisik. Iba pa po yung iba pa po yung mga intestinal problems pagdating sa ating mga alaga. Yun naman pong intestinal pagdating sa kanilang mga bituka, iba't ibang ipot po ang iniipot, doon po natin nakikita ang problema. Pero kung respiratory, sipon, halak, pisik pagdating dito sa body parts na ganito, mula ilong papunta sa dibdib, yun po ang mga respiratory disease. Kailangan consistent po ang pagbibigay ninyo ng antibiotic. Kailangan 3 to 5 days or 5 to 7 days ang pagbibigay. Wala dapat putol. Kaya kung kayo ay bibili, kung kayo ay magbibigay ng antibiotic, isang banig kaagad ang bilihin ninyo para sigurado. Kung halimbawa mang 3 days lang, at least meron kayong stock na antibiotic dyan sa inyong manukan. Alright? So mga kamanok, sana makatulong ang simpleng advice, simpleng sagot sa inyong mga katanungan, and lagi ko lang hinihiling if ever na may katanungan kayo, gustong malaman pagdating sa pagmamanok, nandito po ako at willing makinig pagdating sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.